Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pangangalaga sa ating mga minamahal na senior citizen. Sa aking maraming taon ng pagsisilbi, lagi po nating naririnig na dapat kumain ng maraming prutas ang mga senior para manatiling malusog. Ngunit ang hindi na ipapaliwanag sa atin ay may ilang partikular na prutas, lalo na kapag lampas na sa edad 60, na maaaring tahimik na sumisira sa inyong sirkulasyon ng dugo, nagpapahina ng inyong mga binti at nagpapabilis ng pagkasayang ng kalamnan o muscle loss. Hindi lang po ito tungkol sa asukal. Ito ay tungkol sa kung paano tumutugon ang ating nagkakaedad na katawan sa ilang mga sangkap sa loob ng mga prutas na ito at kung paano nito biglaang pinatataas ang blood sugar, sinisipsip ang magnesium sa katawan, at hinahadlangan pa ang daloy ng oxygen sa inyong mga kalamnan. Sa ating talakayan, ngayon matutuklasan ninyo ang 7 prutas na dapat nang itigil kainin ng mga senior at kung ano ang mga mas mainam na pamalit para maprotektahan ang inyong lakas, tatag at balanse. 1. Saging. Kung hindi po kayo isang aktibong tao, ang saging na tila simbolo ng malusog na merienda ay maaaring hindi para sa inyo. Nakikita natin ito kahit saan sa loob ng mga gym bag, baunan sa ating almusal. At may magandang dahilan naman, madali itong balatan, hindi kailangan ihanda at nagbibigay ng mabilisang enerhiya. Pero heto ang hindi sinasabi sa inyo ng karamihan, ang saging ay kontekstwal. Ibig sabihin kung ito ba ay makakatulong o makakasama sa inyo ay nakadepende ng buo sa inyong pamumuhay. Kung kayo ay pisikal na aktibo, palaging kumikilos, naglalakad, nagbubuhat, nagpapawis, ang saging ay isang mabilis matunaw na panggatong na agad magagamit ng inyong katawan. Ngunit kung kayo ay mahigit 16 na at mas marami ang oras, sa pag-upo ang saging ay maaaring tahimik na nagiging sanhi ng inyong pagkapagod, paglaki ng tiyan, insulin resistance at maging ng mga pulikat. Simulan natin sa pinakahalata, ang saging ay isang bomba ng asukal na nagpapanggap. Ang isang katamtamang laki ng saging ay may humigit kumulang 14 na gramo ng asukal. At bagamat ito'y natural, ito ay kumikilos pa rin na parang ordinaryong asukal sa daluyan ng dugo. Kapag kumain kayo ng saging, lalo na kung walang laman ang tiyan o walang kasamang protina o taba, para pabagalin ang epekto nito, ang inyong blood sugar ay biglang tataas. Ang pagtaas na ito ay magdudulot ng biglaang pagdami ng insulin, ang hormone na responsable sa pag-alis ng asukal sa dugo, at pag-imbak nito na karaniwang nagiging taba. Kapag natapos na ang biglaang pagdami ng insulin, babagsak naman ang inyong blood sugar at mararamdaman ninyo ito: pagod, malabong pag-iisip o brain fog, pagiging irritable, at madalas ang paghahanap muli ng matamis para itaas ito. Ang roller coaster na ito ay maaaring akalain ninyong epekto lang ng pagtanda, pero sa totoo lang, ito ay dahil sa hindi matatag na glucose. Ngayon, kung kayo ay aktibo, naglalakad ng 10,000 hakbang, araw-araw nag-ehersisyo, o masipag sa paghahardin, ginagamit ng inyong mga kalamnan ang asukal na iyon bilang panggatong. Ang inyong insulin response ay matalas at kaya ng inyong metabolism
ang biglaang pagtaas na iyon. Ngunit kung ang inyong araw ay binubuo ng mahabang oras ng pag-upo, kaunting galaw, o magaan na gawaing bahay, ang asukal na iyon ay walang mapupuntahan. Kaya iniimbak ito ng inyong katawan pangunahin sa inyong tiyan at baywang na siyang pinakadelikadong lugar na pag-ipunan ng taba dahil pumapalibot ito sa inyong mga organo. Sa paglipas ng panahon, pinatataas nito ang panganib para sa type 2 diabetes, sakit sa puso, at paghina ng pag-iisip. Ang problema ay hindi lang asukal, kundi pati na rin ang hindi balanseng nutrisyon. Ang saging ay sikat sa taglay nitong potassium na tumutulong sa pag-regulate ng tibok ng puso, paggana ng nerbiyos at balanse ng likido sa katawan. Maganda itong pakinggan hanggang sa malaman ninyong mababa naman ito sa magnesium. Mahalaga ito dahil ang potassium at magnesium ay magkapares. Nagtutulungan sila para suportahan ang paggana ng kalamnan, hydration, at pagpapadala ng signal ng mga nerbiyos. Kapag mataas ang isa at mababa ang isa, lalo na sa mga nakatatanda na ang reserbang magnesium ay nababawasan na dahil sa stress, mga gamot at edad, nagsisimula na kayong makaranas ng mga sintomas. Ang pinakakaraniwan pulikat sa kalamnan, lalo na sa binti tuwing gabi, pamumulikat ng daliri sa paa, at paninigas ng binti. Ang mga ito ay hindi basta-basta lang nangyayari. Madalas ito'y mga senyales na hindi tama ang rasyo ng inyong mga mineral. At ang nakakatawa, maraming senior ang lalong kumakain ng saging para ayusin ang pulikat sa pag-aakalang makakatulong ang mas maraming potassium, gayong ang kailangan talaga nila ay magnesium. Ang resulta, lalong lumalala ang pulikat. Hindi nalilito ang inyong katawan. Sinusubukan nitong kunin ang inyong atensyon. Kaya ano ang dapat tandaan? Hindi masama ang saging. Ito ay isang kasangkapan. Ngunit tulad ng anumang kasangkapan, dapat itong gamitin sa tamang oras para sa tamang trabaho at ng tamang tao. Kung kayo ay aakyat ng bundok, magbubuhat ng mabibigat sasayaw, o gagawa ng mabigat na pisikal na trabaho, may katuturan ang saging. Handa ang inyong katawan na sipsipin at gamitin ang mabilis na enerhiyang iyon. Pero kung kayo ay nakaupo lang sa sopa at nanonood ng TV at kumakain ng saging dahil ito raw ay healthy, pinatataas nyo lang ang inyong blood sugar nang walang layunin at ang inyong katawan ang magbabayad ng halaga. Kung mahal ninyo ang saging at gusto ninyo pa ring kumain nito, ayos lang, pero baguhin ninyo ang paraan ng pagkain. Huwag itong kainin ng mag-isa. Isabay ito sa protina at malusog na taba. Subukan ang kalahating saging na may almond butter at canela cinnamon. Idagdag ito sa isang smoothie na may kasamang madahong gulay, chia seeds at collagen protein, o kainin ito pagkatapos ng pagkilos, hindi bilang isang merienda habang nakatambay. At limitahan ang dalas. Ang araw-araw na pagkain nito ay sobra para sa isang hindi aktibong pamumuhay. Minsan o 2 beses sa isang linggo kapag ang katawan ninyo ay pinagtrabahuhan. Ang panggatong ay mas makatotohanang ritmo. At kung nakakaranas kayo ng pagod pagkatapos mag-almusal, hindi maipaliwanag na pagdagdag ng timbang sa paligid ng tiyan, pagbagsak ng enerhiya sa kalagitnaan ng umaga, o mga pulikat sa gabi,
simulang subaybayan ang inyong gawi sa pagkain ng saging. Alisin muna ito sa loob ng 2 linggo at tingnan kung ano ang mangyayari. Palitan ito ng mga prutas na may mababang glycemic index tulad ng mga berry o berdeng mansanas. Kumain ng mas maraming pagkaing mayaman sa magnesium tulad ng buto ng kalabasa, madahong gulay o dark chocolate. Uminom ng mas maraming tubig na may mineral. Suportahan ang tunay na pangangailangan ng inyong katawan, hindi ang mga hilig nito. Nabubuhay tayo sa isang mundo na mahilig sa madaling sagot, ngunit ang kalusugan ay tungkol sa konteksto. Ang saging ay hindi masama, ngunit madalas itong hindi angkop. Habang nagkakaedad, mas nagiging mahalaga ang katumpakan. Bawat kagat ay maaaring sumuporta sa inyong enerhiya o magnakaw nito. Bawat pagkain ay maaaring umayon sa inyong metabolism o bumara sa sistema. At ang tanging paraan para malaman ay ang pakinggan, hindi ang mga uso, kundi ang sarili ninyong katawan. Kaya tanungin ninyo ang inyong sarili ng tapat, mas malinaw ba ang isip nyo? Mas magaan ang pakiramdam matapos kumain ng saging? O pakiramdam nyo ba ay malabo ang isip, pagod, at namamaga 1 oras pagkatapos nagsasalita ang inyong katawan? Lagi. At minsan ang kalusugan ay nagsisimula sa pagkwestiyon sa mga bagay na akala ninyo ay ligtas. Ang saging ay hindi masama, ngunit hindi ito para sa lahat araw-araw, lalo na kung hindi kayo gaanong kumikilos. Tudo, ubas mukha silang inosente, nakakaginhawa saktong-sakto sa isang kagat. Ang 1 mangkok ng ubas ay parang isang ligtas at tila mabuting merienda, isang bagay na kinukuha ninyo sa halip na candy o chips. At sa loob ng maraming taon, marahil ay sinabihan kayo na ito'y malusog sa puso, puno ng mga antioxidant tulad ng resveratrol, mabuti sa balat, at nakakatulong pa laban sa sakit. Ngunit para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga hindi gaanong kumikilos o may mabagal na sirkulasyon, ang ubas ay maaaring tahimik na nagiging isa sa mga pinakamapanlinlang na sanhi ng pamamaga at metabolic dysfunction sa inyong pang-araw-araw na dieta. Heto kung bakit ang ubas ay halos purong asukal na nakabalat kayo. Ang malambot na balat at makatas na laman nito ay puno ng glucose at fructose, 2 uri ng asukal na mabilis tumama sa inyong daluyan ng dugo. Ang isang dakok lang, mga 15 hanggang 20 piraso ng ubas, ay maaaring maglaman ng mahigit 20 gramo ng asukal, higit pa sa laman ng isang maliit na candy bar. At hindi tulad ng candy bar, ang ubas ay walang etiketang magpapahinto sa inyo. Hindi ito parang isang luho. Ito'y parang natural. Ngunit ang pagiging natural ay hindi nangangahulugang neutral. At para sa isang katawan ng senior na hindi na gaanong episyente sa pagproseso ng asukal, ang ubas ay maaaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa inaakala ninyo, lalo na kung kinakain ito ng walang pag-iingat sa buong araw. Ang problema ay nagsisimula sa pagtaas ng glucose. Mabilis tumama ang ubas sa daluyan ng dugo at ang resulta ay isang mabilis na pagtaas ng blood sugar. Sa isang mas bata at mas sensitibo sa insulin na katawan, ang pagtaas na ito ay mabilis na napamamahalaan. Ngunit para sa mga nakatatanda,
lalo na sa mga may insulin resistance prediabetes o nabawasang paggana ng lapay pancreas. Ang asukal na ito ay nananatili ng mas matagal. Lumilikha ito ng isang roller coaster ng mga pagtaas at pagbagsak na sa isang sandali ay binabaha ang inyong sistema ng insulin at sa susunod naman ay sinisipsip ang inyong enerhiya. At sa bawat pagkakataong nangyayari ito, nagbabayad ang katawan, pagtaas ng pamamaga, paghina ng mga pader ng maliliit na ugat, capillaries at stress sa sistema ng mga ugat. Dito ninyo mararamdaman pamamaga sa bukong-bukong pamimintog ng mga daliri at bigat sa mga binti pagsapit ng hapon. Ang mga ito ay hindi lamang senyales ng mahinang sirkulasyon. Ito ay mga senyales ng glycemic overload. Nahihirapan ang inyong katawan na alisin ang asukal sa dugo, panatilihin ang balanse ng likido at pangalagaan ang kalusugan ng mga ugat. Ang ubas ay maaaring mukhang magaan, ngunit ang epekto nito sa metabolism ay mabigat, lalo na kung mayroon na kayong mga issue tulad ng varicose veins, neuropathy, pangingilig sa mga paa at kamay o restless legs sa gabi. Ang ubas ay maaaring tahimik na nagpapasiklab sa mga problemang sinusubukan ninyong lunasan. At ang kabalintunaan, karamihan sa mga senior ay kumakain ng ubas sa pagitan ng mga pagkain kung kailan hindi na matatag ang kanilang insulin at mas mabagal ang kanilang panunaw. Hindi lang nito pinatataas ang blood sugar nang hindi inaasahan, kundi pinapagod din nito ang atay na siyang kailangang magproseso ng asukal na hindi nasunog para maging enerhiya. At kung hindi kayo kumikilos, kung kayo ay nakaupo, nagbabasa, nanonood ng TV o nagpapahinga pagkatapos ng tanghalian, ang asukal na iyon ay walang mapupuntahan. Ito ay iimbakin. At saan ito karaniwang napupunta sa tiyan, sa atay at sa daluyan ng dugo. Sa paglipas ng panahon, nagdudulot ito ng paglaki ng tiyan, fatty liver, pagtaas ng triglycerides at pamamaga sa buong sistema. Ngayon, naglalaman ba ang ubas ng mga antioxidant? Oo, partikular ang resveratrol na naiugnay sa mga benepisyo sa puso. Ngunit heto ang katotohanan, kakailanganin ninyo ng kilo-kilong ubas para makakuha ng sapat na dosis ng resveratrol para magkaroon ng epekto. At sa puntong iyon, binahan nyo na ang inyong katawan ng sobrang asukal na ang benepisyo ay natabunan na ng metabolic stress. Kung talagang gusto ninyo ng resveratrol, mas mabuti pang uminom ng suplemento o kunin ito mula sa mga pinagmumulan na dumaan sa fermentation at mababa sa asukal tulad ng red wine ng may moderasyon. Ang ubas ay hindi nakakasama dahil kulang ito sa nutrisyon. Nakakasama ito dahil binibigla nito ang sistema ng asukal bago pa man magkaroon ng anumang benepisyo. Kaya ano ang alternatibo? Kung mahilig kayo sa prutas, may mga mas ligtas na opsyon. Ang mga berry tulad ng raspberry o blueberry ay mas mababa sa asukal at mas mataas sa fiber. Ang isang dakok nito ay nagbibigay ng mga antioxidant, sumusuporta sa mga daluyan ng dugo at may mas mababang epekto sa glycemic. Maging ang hiniwang berdeng mansanas na may kanela o mga peras ng may moderasyon ay nagbibigay ng tamis ng walang bomba ng asukal. At kung kakain kayo ng prutas, gawin ito kasabay ng pagkain, hindi ng mag-isa. Isama ito
sa taba, protina o fiber para mapabagal ang pagtaas ng glucose. Huwag kailanman kumain ng ubas ng mag-isa, lalo na sa hapon o gabi kung kailan pinakamababa ang inyong insulin sensitivity. At ito ang puntong pinakamahalaga, nagbabago ang inyong katawan habang nagkakaedad. Ang gumana noong kayo'y nasa 30s ay maaaring hindi na nagsisilbi sa inyo sa inyong 60s o 70s. Ang inyong kakayahang tiisin ang asukal, i-regulate ang presyo ng dugo pamahalaan, ang pagpapanatili ng likido, at mahusay na paikutin ang dugo ay bumababa. Hindi ninyo ito kasalanan, ngunit responsibilidad ninyong umangkop. Maaaring ayos lang ang ubas noong hinahabol ninyo ang mga bata o buong araw na may inaasikaso. Ngunit ngayon, kung kailan mas kaunti ang aktibidad at mas mabagal ang paggaling, dapat kayong maging mas mapili, hindi mahigpit kundi may intensyon. Kaya kung nahihirapan kayo sa pamamaga pagod, pagkatapos kumain, hindi mapakaling mga binti o pangingilig sa inyong mga paa, tanungin ninyo ang inyong sarili ng tapat, gaano kadalas bahagi ng inyong rutina ang ubas. Nakakatulong ba sila o isa lamang itong nakagawian isang tahimik na luho sa ngalan ng kalusugan? Hindi nagsisinungaling ang katawan. Nagsasalita ito sa pamamagitan ng mga sintomas. At kung ang sa inyo ay nagpapadala ng mga senyales, oras na para makinig. Ang ubas ay hindi masama, ngunit hindi ito angkop para sa maraming senior. Huwag magpalinlang sa salitang prutas. Magabayan kayo sa kung ano ang inyong nararamdaman, magaan, puno ng enerhiya, matalas ang isip o namamaga, pagod at malabo ang isip. Ang inyong sirkulasyon, insulin at enerhiya ay karapat-dapat sa mas mabuti kaysa sa isang prutas na niloloko ang inyong sistema habang nagpapanggap na nagpapalusog. Alamin ang inyong katawan, igalang ang inyong biyolohiya, at huwag hayaang magsuot ng malusog na balat kayo ang asukal. 3. Pakwan ito ang paboritong prutas tuwing tag-init, matamis, makatas, nakakaginhawa. Nagpapaalala ito sa mga picnic ng pamilya, mahahabang hapon at tawanan noong bata pa. Mayroong hindi maikakailang nostalgia sa paghiwa ng isang malaking piraso ng pakwan sa isang mainit na araw. Ang matingkad na kulay rosas na laman ang lamig, ang pagiging simple, at sa kultura nakakuha ang pakwan ng reputasyon bilang isa sa mga malusog na prutas. Tutal ito'y halos tubig lang, nakaka-hydrate at magaan. Ngunit heto ang masakit na katotohanang ayaw sabihin ng karamihan, ang pakwan ay isa sa pinakamasamang prutas na maaari ninyong kainin ng madalas kung kayo ay higit sa 60 at hindi aktibo. Hindi dahil ito'y hindi natural, kundi dahil hindi na kayang bayaran ng inyong katawan ang kaguluhan sa blood sugar na idinudulot nito. Simulan natin sa kung ano ang pakwan, mga 92% na tubig at ang natitira ay halos asukal. Napakaliit ng fiber, napakaliit ng taba, at walang tunay na protina para pabagalin ang panunaw. Ibig sabihin, kapag kinain ninyo ito, lalo na kung walang laman ang tiyan o walang ibang pagkain na kasama para balansehin ito, mabilis itong tumatama sa inyong daluyan ng dugo. Sa siyentipikong termino, mayroon itong mataas na glycemic index, nasa 72 hanggang 80 depende sa pagkahinog. Mas mataas pa iyan kaysa sa puting tinapay. At kapag kayo
ay mas matanda na kung kailan natural na bumababa ang insulin sensitivity, hindi na gaanong tumutugon ang inyong lapay. Kapag ang regulasyon ng blood sugar ay nagiging mas marupok, ang ganoong uri ng pagtaas ay lumilikha ng isang metabolic storm. Biglang tataas ang inyong blood sugar, makakaramdam kayo ng mabilis na sipa, marahil ay isang huwad na pakiramdam ng enerhiya. Ngunit sa loob ng 30 hanggang 60 minuto, babagsak ang asukal na iyon na mag-iiwan sa inyong mas mahina pa kaysa dati. Maaaring manginig ang inyong mga kamay, bumigat ang inyong mga binti, at lumabo ang inyong pag-iisip. At kung ang siklong ito ay nauulit araw-araw, merienda sa merienda, nagsisimulang masira ang inyong mga daluyan ng dugo, lalo na ang mga maliliit na ugat, capillaries, sa inyong mga paa, kamay at utak. Ang pakwan ay maaaring lasang magaan, ngunit ang epekto nito ay kabaligtaran. Heto ang bihirang pag-usapan: ang mga pagkaing palaging may mataas na glycemic ay sumisira sa inyong microcirculation. Iyan ang network ng maliliit na ugat na naghahatid ng oxygen at sustansya sa inyong mga daliri, paa, mata at utak. Sa paglipas ng panahon, ang biglaang pagtaas ng blood sugar ay nagpapamaga sa mga ugat na ito na nagiging sanhi ng kanilang paninigas at pagkasira. Hindi na dumadaloy ng maayos ang dugo, hindi natatanggap ng mga tissue ang sustansyang kailangan nila, at nagsisimula ninyong maramdaman ang mga unang sintomas: malamig na kamay at paa, pamamanhid o pangingilig, hindi mapakaling mga binti sa gabi pagkahilo kapag tumatayo, o kahit na mas mabagal na paggaling ng sugat sa ibabang bahagi ng binti. Ang mga ito ay hindi lamang senyales ng pagtanda. Ito ay mga senyales ng mahinang sirkulasyon. At ang inyong pagpili ng prutas ay maaaring makatulong o makasama sa prosesong iyon. Idagdag pa rito ang katotohanan na karamihan sa pakwan ay kinakain ng mag-isa sa kalagitnaan ng hapon, pagkatapos ng tanghalian o bilang merienda. Bihira itong isabay sa protina o taba. Ibig sabihin, walang pambalanse. Dumudulas ito sa inyong sistema na parang likidong asukal. At habang mas malaki ang hiwa, mas malaki ang pinsala. Hindi ninyo kailangang kumain ng isang buong pakwan para maramdaman ito. Ilang hiwa lang sa isang araw ay maaaring bumuo ng isang pattern ng kawalang tatag sa inyong blood sugar at sirkulasyon. At para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga may pre-diabetes, type 2 diabetes o metabolic syndrome, ito ay isang recipe para sa pangmatagalang paghina. Mas malala pa, ang nakakaginhawang pakiramdam ay nakalilinlang. Kinakain ng mga tao ang pakwan sa pag-aakalang ito'y nakaka-hydrate. Ngunit kung walang mga mineral, sodium, potassium, magnesium para panatilihin ang tubig na iyon sa inyong mga selula, dumadaan lang ito sa inyo. Maaari itong mag-iwan sa inyong mas dehydrated pa kaysa dati. Maaari ninyong mapansin na mas madalas kayong umiihi kasabay ng kakaibang pagod, yung bibig at pagkahilo na hindi tugma sa dami ng tubig na akala ninyo ay ininom ninyo. Muli, hindi ito laging pagtanda. Madalas ito'y electrolyte imbalance na dulot ng maling diskarte sa hydration. Binibigyan kayo ng pakwan ng tubig, ngunit hindi ng mga elementong kailangan para mapanatili ito. Kaya ano ang maaari ninyong gawin? Hindi ninyo kailangang talikuran
ang pakwan habang buhay, ngunit kailangan ninyong itigil ang pagkain nito ng walang pag-iingat. Kung kakain kayo nito, ituring itong parang panghimagas, hindi isang hydration tool. Kumain ng maliit na bahagi pagkatapos ng isang balanseng pagkain, hindi kung walang laman ang tiyan. Isabay ito sa taba o protina, ilang piraso ng almendras, isang hiwa ng keso, isang nilagang itlog. Nakakatulong ito na patatagin ang inyong blood sugar at pabagalin ang pagsipsip. At pinakamahalaga, huwag itong kainin araw-araw. Ireserba ito para sa mga espesyal na sandali, hindi bilang isang nakagawian. At panoorin kung paano tumutugon ang inyong enerhiya, balanse at pag-iisip. Kung kayo ay nakakaramdam ng pagod ng walang dahilan, kung parang hinihila ang inyong mga binti, kung malabo ang inyong umaga, o bumabagsak ang enerhiya sa hapon, tingnan ng mabuti kung ano ang inyong minemeryenda. Maaaring iniisip ninyo na gumagawa kayo ng magaang pagpili, ngunit ang inyong katawan, lalo na kapag higit sa isintaw, ay hindi na pinoproseso ang pakwan tulad ng dati. Ang dating hindi nakakasama ay mayroon ng kapalit. Mahalaga ang sirkulasyon, mahalaga ang daloy ng dugo, mahalaga ang kalinawan, at bawat kagat ay nagpapadala ng isang senyales patungo sa kalusugan o papalayo rito. Kaya sa susunod na kukuha kayo ng isang hiwa ng pakwan, tanungin ang inyong sarili, pinapakain ko ba ng panggatong ang aking katawan o binabaha ko ito? Ang inyong sagot ang huhubog sa kung ano ang mararamdaman ninyo sa buong araw. 4. Fruit juice, lahat ng uri. Isa ito sa pinakamalaking kasinungalingan sa mga grocery store, isang bagay na ibinenta sa inyo mula pa noong pagkabata na ang isang baso ng orange juice sa almusal ay malusog, na ang apple juice ay isang matalinong alternatibo sa soda, na ang grape juice ay nagpapalakas ng inyong puso. Ang mga etiketa mismo ang nagsasabi 100% juice, no added sugar, immune support, packed with vitamin C. Mukha itong pampalusog. Pakiramdam ninyo ay isa itong responsableng pagpili. Ngunit kung kayo ay higit sa skin, lalo na kung hindi kayo regular na nag-iihersisyo, ang pag-inom ng juice araw-araw ay hindi lamang hindi nakakatulong. Ito ay tahimik na sumisira sa inyong mga daluyan ng dugo, inyong metabolismo, at sa inyong kakayahang manatiling matatag sa inyong mga paa. Heto ang katotohanang hindi nila ipinapaalam sa inyo, ang fruit juice ay konsentradong asukal lamang. Hindi mahalaga kung ito'y organic, cold-pressed bagong piga o walang mga artipisyal na sangkap. Kapag tinanggal ninyo ang fiber sa isang prutas, kapag inalis ninyo ang pagnguya, ang pakiramdam ng kabusugan, ang mabagal na panunaw, ang natitira ay likidong asukal na direktang bumabayo sa inyong atay, nagpapataas ng inyong blood sugar at nagpapabilis ng pagtanda. At habang nagkakaedad, mas mahirap makabawi mula sa pinsalang iyon. Hatiin natin ito. Ang isang baso ng orange juice 8 onsa lamang ay naglalaman ng humigit kumulang 21 hanggang 21 na gramo ng asukal. Karamihan nito ay nasa anyo ng fructose. Katumbas iyon ng 5 o 6 na kutsarita ng asukal sa isang upuan. Ngunit hindi ninyo nararamdaman na kumain kayo ng panghimagas. Pakiramdam ninyo ay may ginawa kayong mabuti,
dahil sinanay kayo ng industriya na tingnan ang juice bilang bitamina. Ngunit ang fructose ay hindi kumikilos tulad ng glucose. Hindi ito direktang napupunta sa daluyan ng dugo para gamitin ng inyong mga kalamnan. Halos lahat nito ay pinoproseso sa atay. At kapag nagbuhos kayo ng malalaking dosis ng fructose sa atay araw-araw, lalo na kung walang fiber o paggalaw, ang resulta ay predictable at mapanira, fatty liver, insulin resistance at pamamaga. Ang inyong atay na mas mabagal na dahil sa edad ay napapagod. Nagsisimula itong mag-imbak ng sobrang fructose bilang visceral fat, ang mapanganib na taba na bumabalot sa inyong mga organo. At ang visceral fat na ito ay hindi lang basta nakatambay, naglalabas ito ng mga hormone at mga senyales ng pamamaga na sumisira sa inyong mga daluyan ng dugo, nagpapabagal sa paggaling ng kalamnan at nagpapataas ng inyong panganib sa pagkahulog, pamamaga at paghina ng kakayahang kumilos. At lahat ng ito ay maaaring magsimula sa isang bagay na kasing inosente ng araw-araw na pag-inom ng juice. Mas malala pa, maraming senior ang umiinom ng juice sa umaga nang walang laman ang tiyan. Ibig sabihin, walang pagkain para pabagalin ang panunaw, walang fiber para kumapit sa asukal, at walang sustansya para pambalanse. Biglang tataas ang inyong blood sugar, susugod ang insulin, at sa loob ng 1 o 2 oras, babagsak kayo pagod, malabo ang isip, at naghahanap ng mas maraming asukal. At kung isasabay ninyo ang juice na iyon sa tinapay or cereal, nagpatong-patong lang kayo ng asukal. Ang inyong lapay ay napipilitang magtrabaho ng sobra, humihina ang inyong sirkulasyon at nararamdaman ito ng inyong mga binti. Iyong mabigat at hindi matatag na pakiramdam kapag naglalakad, iyong pangangatog sa hagdanan, iyong hirap sa pagpapanatili ng balanse pagkatapos kumain, hindi lang iyan pagtanda. Iyan ay sugar-induced vascular fatigue o pagkapagod ng mga ugat dahil sa asukal. At hindi lang ito orange juice, apple juice, grape juice, cranberry juice, pomegranate juice, kahit ang mga version na no sugar added ay pareho lang ang epekto sa katawan. Kung walang fiber, tinatrato sila ng katawan na parang soft drinks. Sa katunayan, karamihan sa mga juice ay naglalaman ng kasing dami ng asukal ng soda at minsan higit pa. Kaya sabihin na natin ng diretso, kung umiinom kayo ng juice araw-araw, itigil nyo na. Hindi kayo nito hina-hydrate. Hindi kayo nito pinoprotektahan. Hindi ito nagbibigay sa inyo ng tunay na enerhiya. Sinasaktan kayo nito. Kahit ang sariwang juice sa bahay, kahit ang may halong sapal pulp, ay kulang pa rin sa isang bagay na nagpapalusog sa prutas, ang fiber. Hindi kayo umiinom ng prutas. Umiinom kayo ng asukal ng prutas. Narito ang kamangha-mangha, maraming senior ang bumubuti ang pakiramdam sa loob lang ng ilang araw matapos itigil ang juice. Nababawasan ang kanilang pamimintog, gumagaan ang pakiramdam ng kanilang mga binti, mas matatag sila kapag tumatayo, at nagiging normal ang kanilang gutom. Iyong maulap na pagbagsak ng enerhiya sa hapon nawawala. Dahil kapag itinigil ninyo ang pagbaha ng fructose sa inyong daluyan ng dugo, humihinga na ng maluwag ang inyong atay, nagsisimula ng gumana muli ang inyong insulin, at nagsisimulang magkaisa ang inyong mga kalamnan, utak at bituka.
Kung gusto ninyo ng hydration, uminom ng tubig. Kung gusto ninyo ng lasa, magdagdag ng lemon, pipino o mint. Kung gusto ninyo ng sustansya, kainin ang buong prutas may balat at sapal. Ang mansanas, berries at peras ay naglalaman pa rin ng asukal, ngunit nakabalot ito sa fiber, kaya dahan-dahan itong pumapasok sa sistema ligtas at may respeto. Ganyan idinisenyo ng kalikasan ang prutas. Ang juice ay isang pag-hijack sa disenyong iyon, isang shortcut na may mataas na kapalit. Kaya sa susunod na aabutin ninyo ang isang bote ng juice, tanungin ang sarili, iniinom ko ba ito para sa aking kalusugan o dahil sa isang nakagawian na nagpapanatili sa aking paghina? Dahil nagsasalita ang inyong katawan sa inyong sirkulasyon, sa inyong balanse, sa inyong mga cravings. At hindi na ito bumubulong. Putulin ang siklo. Itapon ang juice. Ang inyong atay, mga daluyan ng dugo, mga binti, at kalinawan ng isip ay magpapasalamat sa inyo. 5. Pinatuyong prutas, dried fruits. Ang mga ito ay maliliit, matatamis, at madaling ilagay sa bag o mangkok. Isang dakok ng pasas dito, ilang piraso ng pinatuyong apricot, pagkatapos ng hapunan, ilang dates na may almendras sa hapon. Ang mga pinatuyong prutas ay naging malusog na candy, ang bagay na kinukuha ng mga tao kapag sinusubukan nilang iwasan ang mga panghimagas, ngunit gusto pa rin ng matamis. At hindi nakakatulong ang marketing. Nakikita ninyo ang mga pariralang no added sugar, gluten-free, natural, antioxidant-rich. Ngunit linawin natin ang pinatuyong prutas ay hindi isang malusog na merienda para sa karamihan ng mga senior. Sa katunayan, para sa marami ito ay isang kalamidad sa metabolismo at hydration na nagtatago sa likod ng isang malusog na imahe. Para maunawaan kung bakit kailangan ninyong tingnan ng higit pa sa laki at etiketa. Ang pasas ay hindi lang basta ubas. Ang date ay hindi lang basta prutas. Kapag pinatuyo ang prutas, tinatanggal ang isa sa pinakamahalagang sangkap nito, tubig. At kapag wala na ang tubig, ang asukal sa loob ay nagiging sobrang konsentrado. Ang dating makatas na kagat ng balanseng nutrisyon ay nagiging isang siksik sa calorie tila fiber, ngunit mabigat sa asukal na bomba na pinoproseso ng katawan na mas tulad ng isang piraso ng candy kaysa sa anumang kahawig ng buong pagkain. Tingnan natin ang mga numero. Ang isang piraso ng date ay naglalaman ng mga 16 na gramo ng asukal, higit pa sa isang cookie. Ang isang tasa ng pasas ay may mahigit o 10 gramo ng asukal, katulad ng pag-inom ng 2 lata ng soda, ngunit walang likido. At dahil maliit ang pinatuyong prutas, kinakain ito ng mga tao ng dakok-dakok. Hindi sila ngumunguya ng dahan-dahan, hindi sila nabubusog, kaya madaling makakonsumo ng 3, 4 o 5 beses na dami ng asukal na kayang hawakan ng inyong katawan sa isang upuan na hindi man lang namamalayan. Ang biglaang pagdagsa ng asukal na ito ay nagdudulot ng agarang pinsala. Tataas ang inyong blood sugar, tataas ang inyong insulin, at ang inyong enerhiya, utak, at kalooban ay sasakay sa roller coaster na kasunod nito. Ngunit heto kung saan ito lalong nagiging masama para sa mga nakatatanda. Ang mga pinatuyong prutas ay nagde-dehydrate sa inyo. Ang inyong mga kalamnan, litid,
at organo ay umaasa sa tubig upang manatiling malambot at gumagana. Ang tubig ang nagbibigay ng dulas sa inyong mga kasukasuan, tumutulong sa inyong puso na mag-pump ng maayos at pinapanatili ang inyong balat na hindi numinipis at ang inyong panunaw na hindi bumabagal. Ngunit ang mga pinatuyong prutas sa kabila ng kanilang tila mamasa-masa at makunat na itsura ay humihigop ng tubig mula sa inyong sistema para matunaw. Sinasipsip nila ang likido habang nasisira sa inyong bituka likido na hindi kayang sayangin ng inyong nagkakaedad na katawan. Ito ang dahilan kung bakit madalas kayong nakakaramdam ng pamimintog pulikat o kahit nahirap sa pagdumi pagkatapos kumain ng mga pinatuyong prutas. Ang inyong sistema ay natutuyo mula sa loob at pinapakain ninyo ito ng mas maraming bagay na tuyo. Idagdag pa rito ang katotohanan na maraming pinatuyong prutas ang pinapahiran ng langis para hindi magdikit-dikit o binababad sa dagdag na asukal, lalo na ang mga cranberry, pinya at mangga. Kahit ang mga may etiketang no added sugar ay maaaring maglaman ng mga preservative tulad ng sulfur dioxide na maaaring makairita sa baga at sistema ng panunaw ng mga sensitibong individual. Ang epekto nito ay lumalabas ng dahan-dahan paninikip ng binti, hindi mapakaling mga binti sa gabi, paglala ng sakit sa kasukasuan, mas mabagal na paggaling, pagkatapos maglakad, pagkapagod ng kalamnan na hindi tugma sa inyong ginawa tuyong bibig kahit na pagkatapos uminom ng tubig, pagkahilo kapag tumatayo o isang palaging paghahanap ng mas maraming merienda. Ang mga ito ay hindi lamang senyales ng pagtanda. Ito ay mga senyales na ang inyong katawan ay nawawala sa balanse dahil sa inyong kinakain at ang mga pinatuyong prutas ay madalas na isang nakatagong sanhi. Kaya ano ang solusyon? Simple lang alisin sila o ituring na parang panghimagas. Kung kakain kayo ng pinatuyong prutas, gawin ito ng madalang. Kumain lamang ng napakaliit na halaga, 2 dates hindi 8, 5 pasas hindi 1 dakok. At laging may kasamang bagay na nagpapabagal sa asukal tulad ng protina taba o fiber. Mas mabuti pa, palitan sila ng tuluyan. Kumain ng sariwang prutas. Ilang hiwa ng mansanas, peras o mga berry. Naglalaman pa rin ito ng asukal, oo, ngunit may kasama ring tubig, fiber at volume. Nabubusog kayo sa mas kaunting epekto. Kaya sa susunod, nadadaan kayo sa trail mix sa maliliit na kahon ng pasas o sa magagarang organic medjool dates sa tindahan, tandaan ito ang maliit ay hindi nangangahulugang ligtas. Ang matamis ay hindi nangangahulugang matalino. At kung ang inyong mga kasukasuan ay mas naninigas, ang inyong enerhiya ay mas mababa o ang inyong panunaw ay mas mabagal kaysa dati, maaaring ang mga pinatuyong prutas ang tahimik na humihila sa inyo pababa. Huwag magpalinlang sa marketing ng health food. Pakainin ang inyong katawan ng kung ano talaga ang kailangan nito: hydration, katatagan, kalinawan, tunay na nutrisyon, hindi tuyong asukal na nagpapanggap. 6. Dilatang prutas na may syrup. Sa unang tingin, parang isa itong hindi nakapipinsalang kaginhawahan. Isang lata ng peach, isang tasa ng peras, mga hiwa ng pinya na nakababad sa matamis na gintong syrup.
Sinasabi ninyo sa inyong sarili, prutas pa rin naman to. At tutal ang prutas ay malusog tama. Hindi ito cake, hindi ito donut, hindi ito candy. Ngunit heto ang hindi sinasabing katotohanan na hindi naririnig ng karamihan sa mga senior hanggang sa huli na ang lahat. Kapag ang prutas ay isinilata sa syrup, tumitigil na ito sa pagiging pagkain at nagiging isang banta sa metabolismo. Hindi lang ito mas kaunting malusog. Ito ay mapanganib na nakabalat kayo. At kung kayo ay higit sa 60 at nahihirapan sa sirkulasyon, pagbaba ng enerhiya, pamamaga ng binti o pangingilig sa inyong mga paa, ang health food na ito ay maaaring isa sa mga salarin na humihila sa inyo pababa. Linawin natin ang latang prutas na may syrup ay hindi na prutas. Ito ay prutas na hinubaran, pinalambot at ibinabad sa tubig na may asukal. Ang syrup ay hindi lang matamis. Madalas itong gawa sa high fructose corn syrup, isa sa mga nakakapagpamaga na sangkap sa modernong supply ng pagkain. Hindi ito ang uri ng asukal na kayang sunugin ng inyong katawan sa isang mabilis na paglalakad. Ito ang uri na direktang pumapasok sa inyong daluyan ng dugo, bumibigla sa inyong atay at sumisira sa endothelium, ang manipis at maselang pader ng inyong mga daluyan ng dugo na kumukontrol sa daloy ng dugo papunta sa inyong puso, utak, kalamnan, at pinakakritikal sa inyong mga binti. Doon nagsisimula ang tunay na pinsala. Kapag namamaga ang endothelium, bumabagal ang sirkulasyon. Hindi na dumadaloy ng malinis ang dugo sa inyong ibabang bahagi ng katawan. Tumisikip ang mga ugat, bumababa ang paghahatid ng oxygen at nagdurusa ang mga tissue sa inyong mga binti, paa at daliri sa paa. Dito ninyo napapansin ang mga senyales, mas maraming pamamaga lalo na sa bukong-bukong, mas mabigat na pakiramdam sa mga binti, pagkatapos umupo o maglakad, pamamanhid o pangingilig sa paa na dumarating at umaalis ng walang paliwanag, o ang unti-unting pagkatanto na hindi na kayo gaanong malayang makakilos, hindi dahil mahina ang inyong mga kalamnan, kundi dahil komprometido ang inyong daloy ng dugo. Hindi lang ito pagtanda, ito ay diet-induced vascular dysfunction o pagkasira ng ugat dahil sa dayeta. At ang dilatang prutas na may syrup ay isa sa pinakamabilis na paraan para matrigger ito. At heto ang mapanlinlang na bahagi, iniisip ninyo na gumagawa kayo ng mabuting pagpili. Ang etiketa ay nagsasabing peaches o fruit cocktail. Madali itong buksan, inihahain sa mga ospital retirement homes at may label pang light o in light syrup na para bang ginagawa itong mas mabuti. Ngunit ang light syrup ay syrup pa rin. Ang isang maliit na lata ay madalas na naglalaman ng 20 hanggang 30 gramo ng asukal sa isang upuan. Higit pa iyan sa isang candy bar at hindi ito may kasamang guilt, kaya mas madalas itong kinakain ng mga tao. Ang init mula sa proseso ng pagdedelata ay sumisira sa integridad ng selula ng prutas na nagiiwan ng malambot at walang buhay na laman na mabilis matunaw at halos walang tunay na nutrisyong ibinibigay. Tinatrato ito ng inyong katawan na parang candy dahil sa biyolohiya iyon mismo ito. Wala na ang
nginunguyang sarap, wala na ang kabusugan. Ang natitira na lang ay tamis at sirup, at ang inyong mga daluyan ng dugo ang nagbabayad ng presyo. Kaya ano ang dapat ninyong gawin? Simple lang alisin ng tuluyan ang dilatang prutas na may sirap. Walang moderasyon dito. Hindi ito nagsisilbi sa inyong biyolohiya. Hindi ito nag-aalok ng proteksyon. Hindi ito tumutulong sa inyong pagtanda ng maayos. Kung gusto ninyo ng prutas, kumain ng sariwa, buo, at napapanahong prutas na may balat kung maaari. Kung hindi iyon available, piliin ang hindi pinatamis na frozen na prutas o prutas na nakababad sa tubig o sarili nitong katas lamang. At kahit ganoon, basahin pa rin ng mabuti ang etiketa, patuluin ito, banlawan para mabawasan ang asukal. At higit sa lahat, pakinggan ang inyong katawan. Sabihin nating hindi ang dilatang peach ay hindi ligtas. Ang pinya sa syrup ay hindi magaan. Ang inyong mga binti ay humihingi ng kalayaan. Ang inyong puso ay humihingi ng kaginhawahan. Ang inyong dugo ay humihingi ng espasyo para gumalaw. Sabihin hindi sa syrup. Sabihin oo sa totoong pagkain, totoong kalusugan, at totoong sirkulasyon. 7. Sobrang hinog na mangga. Ang mangga ay malusog kapag kinakain ng may moderasyon at may kasamang taba. Ngunit ang sobrang hinog na mangga ay naglalaman ng mas mataas na asukal at mas mababang fiber. Binabaha nito ang inyong sistema, pinapahina ang insulin response, at nagiiwan sa inyong pakiramdam na nahihilo o mabigat ang mga binti. Madalas idagdag ng mga senior ang mangga sa mga smoothie o panghimagas ng hindi namamalayan kung gaano nito sinasabotahe ang kanilang sirkulasyon. Ano ang dapat kainin sa halip berries, lalo na ang blueberries at raspberries? Mataas sa antioxidants, mababa sa asukal. Pinoprotektahan nito ang mga daluyan ng dugo. Mansanas na may balat, hilaw. Mataas sa fiber, nire-regulate ang blood sugar. Avocado, teknikal na isang prutas, puno ito ng potassium at malusog na taba para suportahan ang tono ng kalamnan. Hindi lahat ng prutas ay palakaibigan. Pagkatapos ng edad, ang ilan ay magpapataas ng inyong asukal, sisirain ang inyong mga binti, at tahimik na nanakawin ang inyong lakas. Iwasan ang 7 nakalista sa itaas at pakainin ang inyong katawan ng mga prutas na nagpoprotekta, hindi lumalason sa inyong mga kalamnan. Dahil kung ang inyong mga binti ay sumuko, kasunod na ang inyong kalayaan. Manatiling malakas sa paglakad. Isang paalala mula kay Dr. Santos. Mga minamahal kong kaibigan, ang pagtanda ay isang biyaya, hindi isang sentensya. Nasa ating mga kamay, sa bawat pagkain na ating isinusubo, ang kapangyarihan na hubugin kung paano natin ito mararanasan. Ang mga sakit at pananakit na madalas nating iniuugnay sa edad ay hindi palaging hindi maiiwasan. Madalas ang mga ito ay resulta ng mga nakagawian na hindi na nagsisilbi sa atin. Ang pinakamahalagang aral na maibibigay ko ay ito: makinig kayo sa inyong katawan. Ito ang pinakamatapat ninyong tagapayo. Kapag kayo ay pagod, namamaga o nanghihina, hindi ito nagrereklamo. Ito ay humihingi ng tulong. Ang tunay na kalusugan ay hindi tungkol sa pag-aalis ng lahat ng gusto ninyo, kundi sa pagpili ng mga bagay na mas nagmamahal sa inyo pabalik.
Kung nakatulong po sa inyo ang kaalamang ito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. I-click ang subscribe para hindi mahuli sa ating mga susunod na talakayan at ibahagi po ninyo ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang din. Ang pagbabahagi ng kaalaman ay isa sa pinakamagandang paraan ng pag-aalaga